Hello friends! Welcome once again sa Buhay Senior TV channel. Ang video ito ay tungkol sa kung paano ang tamang pag-install at pag-format ng ating microSD card sa ating B380 Pro CCTV camera. At sa second part naman ng video ito ay hihimayin natin ang mga naging problema ng ibang user sa kanilang microSD card at kung paano natin ito masusolusyonan. So I would suggest na tapusin nyo ang video ito hanggang dulo. Ganito po ang tamang pag-install ng microSD card sa B380 Pro CCTV camera. Kailangan nakaharap sa iyo ang lens ng CCTV. At ang SD card naman ay nakaharap din sa iyo ang brown stick. Insert natin sa SD card slot at i-press lang natin ito hanggang may madinig na click sound. Next ay ilagay na natin ito sa receptacle at i-power on para mag-reboot ang CCTV camera. Camera is starting. Please wait. Connecting. Network connected. At once na nadinig mo na ang network connected, ay buksan na natin ang B380 Pro app sa ating mga cellphone. Next, i-click natin ang 3 dots icon dito sa bandang kanan. Then, select natin yung settings. Ngayon, scroll down tayo at hanapin ang recording settings. Then, i-click na natin to. Ito na ngayon ang lalabas sa screen natin. Dito, makikita mo kung ilang percent na lang ang naiiwan sa memory ng SD card. Kasama rin dito ang continuous recording, events recording at audio recording. Kailangan naka-on or naka-enable ang mga to para naman ma-maximize natin ang recording capability ng ating CCTV. At i-enable din natin itong HD para sa mas malinaw na video footage. At para naman ma-check natin ang integrity ng microSD card ay kailangan natin itong i-reformat para malinis at walang sabit ang pag-record nito. So scroll lang lahat tayo at i-click ang format SD card. Tapos i-click ulit natin ang format. Formatting. Formatting completed. So okay, na-reformat na natin ang microSD card. So i-click ulit natin yung 3 dots icon, then select settings. Then hanapin ulit yung recording settings at i-click natin ito. At ayan, makikita nyo na 100% na ang status ng ating microSD card. So, kalalagay lang ho natin ito. So, malamang wala pa itong recording, install ko muna sa labas. Then, in the meantime, pakita ko na lang sa inyo ang previous recordings gamit ang SD card bago natin ito ni-reformat. To view recordings, i-click ang play icon. Next, i-click natin ang playback button. Then click microSD card. Ito na ang recorded footage at timeline of events. Naka-indicate dito ang minutes, hours, at days. Yung pink line indicates no detected unnecessary movements. At pag kulay blue naman, ito ay pag may dumadaan halimbawa na tao, kotse, at iba pa. Kung may specific date of time na gusto mong makita, i-click ang today at lalabas ang calendar. Ang circle na mark today ay ang present day. So kung ang SD card mo ay good for 3 days lang, click mo lang ang 3 days before. Nakadepende ang length of recording sa capacity ng SD card na ilalagay mo. Reminder lang po, hindi na kailangan mag-subscribe sa cloud storage pag may nakalagay na microSD card sa CCTV mo para lang makita ang recordings ng CCTV. Ginagamit lang ang cloud storage pag wala kayong SD card na nakalagay. Bakit nga ba ayaw gumana ng microSD card sa CCTV device natin? Madami na rin ako natatanggap ng comments tungkol dito. At itong ilan sa kanila. Nangyari din sa akin to. So alam ko ang feeling at talagang na-frustrate ako. Ang ginawa ko, nanood ako ng mga tutorial sa YouTube. At ayun, naayos din. Para mas maintindihan at malaman ng mga causes ng ganito, ay nag-research uli ako at ito ang mga nalaman ko.
May tatlong main reasons kung bakit ayaw gumana ng SD card sa mga CCTV device o kahit sa mga gadgets pa. Number 1 is compatibility. Ang number 2 ay capacity limitations. And number 3 ay authenticity. Sinama ko na rin ang mga ito, defective, corrupted, madumi at may gas-gas na SD card. So kailangan ay compatible ang SD card sa CCTV device natin. Nakalagay din sa product manual ng B380 CCTV na dapat ay class 10 at endurance type na micro SD card ang gamitin. At ang maximum supported capacity ay 128 GB lang. Para siguradong malinis ang recording. Walang nag-freeze na videos at durable or tatagal ang SD card. Lalong-lalo na pag naka-continuous recording at loop recording ang setup ng SD card mo. Siyempre, 24/7 or walang tigil ang pag-record nito. Then sa capacity limitations naman, ito nga, 128 GB lang ang kaya ng CCTV devices ngayon. Pwedeng gagana ng 25 ang 256 GB, pero eventually, bibigay din ito at baka naman madamay pa ang mismong CCTV device mo. Sa authenticity naman, ay huwag po nating gagamitan ng fake na SD card ang CCTV device. Pag masyadong mababa ang presyo, ay magduda na kayo. Kasi ang prevailing market price ng SD card na nakadepende sa klase at memory capacity, kunyari yung 64 GB na nabili ko, ay nagkakahalaga ito ng 350 pesos. Ang 128 GB naman ay 450 pesos. Discounted na mga ito. Kasi galing mismo sa seller ng CCTV at legit naman yung online shop nila. Then i-check din natin ang SD card. Baka may gas-gas or madumi na. And take note, pag na-install mo ang SD card sa CCTV at ayaw gumana, ay may lalabas naman ang mga note dyan. Tulad halimbawa ng SD card is corrupted. O kaya naman SD card is not detected. O kaya unable to read SD card. Or minsan gagana naman, pero may mga instances na napuputol or nag-freeze yung recording. Kumbaga parang biglang tatalon. So magandang gawin natin, check na lang natin baka may gas-gas, madumi, or hindi talaga compatible sa CCTV device natin. Maganda dyan, i-reformat mo muna. Yan po ang mga dahilan kung bakit ayaw gumana ng micro SD card sa CCTV device natin. Dahil dito, magkakaroon na kayo ng idea kung paano ayusin ang problemang ito. So I hope na nakatulong ang video nito sa inyo at kung nagustuhan mo naman, pakibigyan naman ng like, mag-subscribe sa maliit na channel ko at i-click mo na rin ang bell icon para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Kung may mga katanungan din po kayo, mag-iwan na lang po kayo ng comment sa comment section na nasa baba ng video nito. See you in my next video and thanks so much for watching. Bye-bye!